So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin ngayon 2026 ang isa sa napaka-solid, sobrang mura at mas pinamura pa ngayon na Samsung Galaxy A07 LTE. So tara, pag-usapan natin. Then mga ka-J-Vlog, i-review ulit natin ngayon 2026, fresh review ulit ngayon 2026 ang isa sa napakasulit, napakabenta na smartphone noong 2025, which is a Samsung Galaxy A07 LTE. So itong smartphone na to ay sobrang sulit when it comes sa specifications niya. At ang nakakatuwa kasi ngayong 2026, mas pinamura pa ang A07 LTE. So ang SRP neto mga idol, this is ano to ito yung 4 gig. So ito yung 4 gig this is the 4 gig 64 gig of internal storage. Ang SRP neto nasa 5.5 and I think yung 4 gig 128 neto nasa 6 plus. Pag yan ang yan yung presyo niya pag binili niyo sa mall. Pero dito mga J-Vlog sa official store ni Samsung sa online, mura at bagsak presyo lang itong A07 LTE, lalo na po payday sale. Yung 4 gig 64 neto is 3,900 pesos na lang. Oh my goodness. So below 4,000 pesos ang A07 LTE, at hindi lang yon. Yung 4 gig 128 neto is 4,700 pesos. Ito pang nakaka-excite dahil pag binili niyan dito sa ating view products, dito sa product link natin, meron pang additional voucher pwede kayo makuha. So possible below 3,900 or 4,700 nyo pa makukuha ang A07 LTE. Grabe. So 3,000 to 4,000 pesos na smartphone na merong, ito na, MediaTek Helio G99 processor. Wow. Ang sarap pakinggan ng processor neto sa presyo na 3,000 to 4,000 pesos. Yan ang isang magiging buying factor nyo dito sa A07 LTE. Ang processor mismo mga ka-J-Vlog, dahil bibihira lang tayo makakita ng isang processor na ganito sa murang halaga. Kasi usually ang mga processor sa 3,000 to 4,000 pesos is Unisoc 7250, MediaTek Helio G81 Ultra. Pero ito mga idol, G99 po. Yung G99, nakikita natin yan sa 6K, 7K, pero dito 3,000 to 4,000 pesos. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz, and sa GPU is naka-Mali G57 MC2. Ito si Samsung Galaxy A07 LTE. So a huge upgrade sa A06 LTE na hindi na po natin nakikita, or total phase out na ata ang A06 LTE, dahil ang nagiging pinupush ngayon ni Samsung when it comes sa online store nila is the A06 5G. Wala pong A07 5G sa online, kaya ngayon parang binalance nila ang specs like the A17 meron po tayong A17 5G and A16 LTE. So, phase out na po ang A16 5G. Wala na rin tayo nakikita sa online yan. So, magandang ginawa ni Samsung na gano'n, na parang binalance niya yung stock sa online, at ang sobrang benta ng A16 5G, unang-una sobrang benta niyan, and especially the A06 5G. Kasi yung A06 5G, 2,000 to 3,000 pesos, pwede nyo makuha yan. Pero dito mga ka-J-Vlog, again, the processor itself, napakamura po ng A07 LTE. Ito na yung chance nyo. I think ngayon lang ulit nagka-restock si Samsung. Wala pong stock to nung first week ng January. Ngayong payday, nag-stock sila. Ito na yung chance nyo kumuha ulit ng A07 LTE. Huwag na kayo magdalawang isip pa hanggang hindi ko pa ito tinatapos ng video. Sulit agad ang A07 LTE. Okay? Wala lang, natutuwa ako kasi alam mo yon, ngayong panahon is ang dami na nating option makabili ng murang smartphone na hindi natin nagagawa noong 2020, 2021. Sa ganitong presyo ng smartphone, legit na ibabato nyo sa sobrang bagal. Pero dito, sobrang mura, reasonable ang chipset. So the Samsung Galaxy A07 LTE is equipped ng 6.7 inches display with PLS LCD, 90Hz screen refresh rate siya. When it comes sa resolution, it is meron to resolution na HD Plus 720 by 1600. So when it comes sa display ng A07 LTE, wala siyang ganun pinagkaiba sa A06 LTE. Pero when it comes sa specification niya,
bagay naman or sulit din naman yung specs na ma-offer when it comes sa display na itong A07 LTE. Hindi na ako magrereklamo sa notch display niya kasi panalo dito yung processor. Next mga ka-J-Vlog, software update. Ito yung isa sa ilalaban. Ito yung isa sa reason kung bakit nyo bibili ng A07 LTE ngayon 2026. Yung kanyang software. Longevity. Ito po ang isang smartphone na pwede nyo magamit ng pangmatagalan. Dahil matik, ito ay nagsimula sa Android 15. Pwede tumupgrade sa Android 16, 17, or 18 pa. Ganyan kasulit yung hard-earned money nyo sa A07 LTE. Biruin mo, 3 to 4,000 pesos, magamit nyo ng pamatagalan, napakasulit po niyan mga idol. So, yan yung isa rin magiging advantage ng A07 LTE sa mga competitors niya na hindi natin ganun nakikita yung kaseryoso nila when it comes sa software update, especially for a budget smartphone. Si Samsung, seryoso kahit mapamura, mapa-midrange, mapa-flagship, lahat po yan ay pwedeng masupport ng kanilang software update. So, hands down sa Samsung na nakakapag-provide ng reasonable software update even sa mga murang devices nila. Camera specification ng A07 LTE is very reasonable din. 50 megapixel main camera at meron siyang 8 megapixel front-facing camera. So, makikita nyo naman dito sa smartphone na to, it has a dual rear camera system. Pero in reality, isa lang talaga ang useful na camera dito, which is the 50 megapixel itself. Pero based on my camera test dito sa A07 LTE na magpapakita rin naman ako ng mga photo samples na itong smartphone na to. So far, so good. At maganda rin naman yung mapoprovide na photo quality ng smartphone na to. Sa speaker niya, it is equipped na single speaker or mono speaker siya. Wala rin siyang any volume booster and all, pero when it comes sa kanyang loudness, is very fair naman po yung loudness ng speaker ng A07 LTE. Next, when it comes sa kanyang battery, sa battery is 5,000 mAh na removable battery siya. So malaki rin yung battery niya at iyan na rin yung the best minimum na pwede rin natin makuha ang battery sa mga budget smartphones today. At nakakatuwa na meron siyang 25 watt fast charging rate. So mabilis din siya mag-charge, pero sad to say, wala po tong charger out of the box or wala tong included na charger out of the box. Kaya bibili kayo ng charger nito, pero no worries, magpo-provide din ako ng mga chargers dito sa ating View products. Mura lang dyan yung mga chargers na ipo-provide ko, like Anker, Ugreen, and Romos. 500 pesos, pero na kayong 20 watts or 30 watts fast charging na mga charger. So, yun nga, talamak na yun sa Samsung. Expect nyo na sa Samsung yan na wala silang charger na binibigay, pero minsan tinotopak si Samsung, nagbibigay ng freebie na charger, pero minsan wala. At for me, yun nga lang ang nakakalungkot sa Samsung series or sa lahat ng Samsung na wala silang charger. Pero ito lang yung re-remind ko sa inyo, wag na kayo bumili ng branded ng Samsung kasi I think nasa 800 to 1,000 pesos yun. Dito na lang kayo sa mga ilalagay ko sa View products natin dahil sulit. Dahil yan din naman yung mga ginagamit kong charger sa iPhones and Samsungs ko or even sa mga Androids ko. Ganyang brand, Anker, Ugreen, and Romos. So again mga ka-J-Vlog, kung interested kayo dito sa A07 LTE, ito na yung time nyo bumili na itong smartphone na to. Tulad ng sinabi ko kanina, out of stock to ng ilang linggo. Ngayon lang ulit nagka-restock to, kaya ito na yung chance nyo kumuha dahil mas pinababa nila yung presyo. Nasa 3,000 plus na lang siya. Sa mga nagtatanong, Lods, yung 3,000 ba or 3,900 na at 4GB 64 nito is reasonable pa ba ngayon 2026? To be honest, I will not recommend yung ganyang RAM at ROM pag heavy user kayo or marami kayo nilalagay sa smartphone. 64GB is not enough ngayong 2026. Pero again, depende pa rin sa consumer. Kung yung consumer is very light lang naman ginagawa, calls and text, social media, kunyari, bibigay nyo sa nanay nyo, sa lola nyo. Kasi ako, lola ko, ginagawa lang naman is call and text, nagvi-video call, nagnonood ng Netflix, ayan. Pwede sa kanya itong A07 LTE kasi expandable naman ang storage via micro SD card. So yung mga photos, videos and all, pwede nyo naman ilagay sa memory card para ma-maximize yung storage doon sa applications. Pero kung isa kayong heavy user, kung talagang marami kayong ginagawa sa smartphones, like naglalaro kayo, kumbaga primary nyo talaga is power hungry sa multimedia,
go for the 120 gigabytes of internal storage, mas better. Pero loads, ang 4 gigabytes of RAM, usable pa po yan ngayon 2026, definitely yes. And that is the best minimum na pwede na nating magamit na RAM going 2026. Again, always manage your expectation kung magkano nyo lang nabili yung device. Magreklamo kayo kung 4 gigabytes yan sa 10,000 segment, definitely is a big no-no. Especially for the price of the A07 LTE, hindi po perfect fit ang 4 gigabytes of RAM dahil I think 5 or 6,000 pesos to. Pero ito 3 to 4,000 pesos, very reasonable pa rin naman ang 4 gigabytes of RAM as long as yung mga ibang specifications na mo-offer ng A07 LTE ay napakasulit tulad na lang po ng kanyang processor. So again mga ka-J-Vlog, happy checkout and happy payday sale. At kung interested kayo dito sa A07 LTE, dito lang kayo bibili sa ating View products. Meron pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off. Definitely, napakasulit at maganda i-recommend ang A07 LTE ngayong 2026.